Nagalit ang mga Navy SEALs nang marinig nila ang desperadong pagmamakaawa ni Jessica Buchanan. Si Jessica Buchanan ay isang guro na sumama sa isang demining project sa Somalia at siya ay nahuli ng mga pirata. Dahil dito, nagkasakit si Jessica at siya ay nagutom sa disyerto. Wala rin siya magawa laban sa mga piratang humuli sa kanya. Ang mga operators ng kilabot na SEAL Team 6 ay handang gawin ang lahat para lamang mailigtas si Jessica Buchanan. Subalit, sunod-sunod ang mga masamang balita na matatanggap ng SEAL Team 6. Dahil sa sobrang lakas ng hangin sa rescue location, mapapwersa ang mga operators na lumundag. Gagawin nila ito kahit na halos 2 beses ang lakas ng hangin kumpara sa level na dapat sundin ng mga operators. Dagdag pa sa problema ng mga operators ang solar storm na pwedeng humarang sa communication system ng grupo. Kailangan mapatunayan ng SEAL Team 6 na magaling sila bago pa man sila tumapak sa lupa. Sa kondisyong iyon, ang mga normal na misyon ay madedelay ng halos 1 araw. Pero alam ng SEAL Team 6 na hindi natatagal si Jessica ng 24 hours. Kaya naman inayos na ng mga operators ang kanilang parachute, oxygen tanks, equipment at lumundag na sila sa kadiliman. Ito ang istorya ng isa sa mga pinakamahirap na rescue operation na ginawa ng SEAL Team 6. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Jessica Buchanan ay 32 years old at kasama niya ang kanyang asawa na nakatira sa isang safe na lugar sa Somalia. Kasama ni Jessica sa trabaho si Paul Tisted at ang mission nila ay tulungan ng mga bata na magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa mga landmines. Marami nang nakitil na buhay ang mga landmines at talamak ang mga ito sa Somalia. Sa sunod na assignment ni Jessica Buchanan, kailangan niya maglakbay patungo sa Green Line, isang lugar na kontrolado ng mga Islamist. Tensyonado na ang sitwasyon sa Horn of Africa dahil sa mga bomb attacks at regular na bakbakan ng mga iba't ibang grupo. Pero hindi pumunta si Jessica sa Africa para magtago sa likod ng pader, kaya tumuloy pa rin siya sa kanyang nakaplanong anti-mine training. Sa unang mga araw, parang normal lang ang lahat. Walang nangyaring gulo o karahasan. Pero pagsapit ng October 25, 2011, ang araw na pauwi na sana si Jessica at Paul, nangyari ang hindi inaasahan. Nung araw na yun, pinagdudahan na ni Jessica ang kanyang driver. Sa loob ng Land Cruiser, nakita ni Jessica na iba ang driver. Hindi ito ang driver na naghahatid sa kanila papunta sa misyon. Pero dahil nagmamadali si Paul at ayaw niya madelay sa flight, binaliwala niya ito at sumakay na lamang sa loob. Di na rin nag-alala si Jessica at sumunod siya kay Paul. Makalipas ang ilang minuto sa daan, isang malaking convoy ang humarang sa Land Cruiser. Bumaba sa iba't ibang sasakyan ang mahigit 30 katao, lahat armado ng AK-47. Sumisigaw at nagmamando sila sa lengguwahe na hindi maintindihan ni Jessica. Bago pa man makapag-react si Jessica, tinutukan siya ng baril sa ulo ng isa sa mga pirata. Hinila rin palabas ng mga pirata ang security advisor ni Jessica. Pumasok ang isang pirata at inutusan ng driver na magmaneho. Di nagdalawang isip ang driver at sumunod ito kagad. Di nagtagal ay huminto sila at lumipat sa ibang sasakyan. Mukha talagang planado ang buong operasyon, ngunit kapansin-pansin na nakakain ng maraming cat ang mga pirata. Ang cat ay isang nakaka-addict na halaman na katulad ng ipinagbabawal na epektos. Naghanda na si Jessica at Paul sa posibleng sapitin nila sa kamay ng mga pirata. Pero iba ang pinagawa ng mga pirata. Pinabalik si Jessica at Paul sa sasakyan. Walang pakialam ang mga pirata sa buhay ng mga relief workers. Pero mas malaki ang ransom na makukuha nila kapag hindi sinaktan ng mga bihag. Proud pa ang mga pirata dahil halos walang magawa ang mga ibang bansa sa sitwasyon. Punong-puno ng takot si Jessica at Paul dahil wala silang magawa. Kontrolado ng mga pirata ang kanilang buhay. Hindi nga rin sigurado ang mga relief workers kung may nakapansin sa pagkakakidnap sa kanila. Sa kabutihang palad, alam ng Washington ang nangyaring pagkakidnap kina Jessica at Paul.
Naghanda na ang Washington ng countermeasures para mailigtas ang mga relief workers. Mabuti na lamang at mabilis kumilos ang aid organization na pinagtatrabahuan ni Jessica at Paul. Tinawagan nila agad ang American Embassy sa Nairobi para makarating ang balita sa Washington. Nakaabot din ang balita sa FBI at di kalaunan ay na-inform na rin ang pamilya ni Jessica at Paul. Bago pa man matapos ang araw, kinausap na ng mga matataas na opisyal si President Obama dahilan upang maging top priority ang pag-rescue kay Jessica at Paul. Kalaunan, sinabi ni Paul Tisted na maswerte siya at nakidnap siya kasama na ang isang American. Malalaman ng mga hostages at pirata ang ibig sabihin ni Paul. Makalipas ang 3 buwan, di pa rin nailigtas si Jessica. Ang tanging magandang balita lamang ay buhay pa rin siya. Ang masamang balita ay hindi magkasundo sa ransom ang mga pirata at opisyal na gobyerno. Kahit na $1.5 million ay ayaw tanggapin ng mga pirata. Araw-araw nilalabanan ni Jessica ang gutom, init at takot na baka saktan siya ng makilabot na pirata. Sa kasamang palad, tinamaan pa si Jessica ng malalang urinary tract infection na pwede niya ikamatay. Sa uling mensahe pinadala sa mga otoridad, nagmakaawa si Jessica at Paul para sa kanilang mga buhay. Kapag hindi binayaran ng ransom, pwedeng mamatay si Jessica at Paul dahil sa kasamaan ng mga pirata. Isang gabi, tumingin si Jessica sa mga bituin at nagdasal ng taimtim. Lingid sa kanyang kaalaman, narinig ng Diyos ang kanyang dasal. 10,000 milya ang layo, 24 na cellphone ang bigla nagring. Ang sumagot ng tawag ay mga taong may mahabang balbas at puno ng mga tato. Ang ilan sa kanila halos kasing laki at kasing lakas ng oso, at ang iba naman ay parang mga matitikas na marathon runners. Pero ang mga taong ito ay may isang pagkakapareha. Lahat sila ay kalmado, professional at confident. Lahat sila ay miyembro ng sikat na SEAL Team 6 o DevGru at sila ay naalerto para sa hostage rescue. Sa loob ng ilang linggo, nag-training ang Blue Squadron ng SEAL Team 6. Lagi naririnig ng bawat miyembro ang boses ni Jessica na nagmamakaawa para sa buhay niya. Ang mga sundalong ito ay sanay na kumitil ng mga masasamang tao. Pero mas determinado at maingat sila kapag mga babae at bata na ang dapat iligtas. Pagpalo ng January 25, 2012, nakatanggap na ng go signal ang SEAL Team 6 galing mismo kay President Obama. Itataya ng 24 na pinakamalakas at pinakamatikas na mga sundalo ng US ang kanilang buhay para iligtas si Jessica Buchanan at Paul Tisted. Ang plano ng SEAL Team 6 ay mag-parachute sa Somalia at maglakad patungo sa target na kampo para di maalerto ang mga pirata. Sa Djibouti, isang US base ang nagkalap ng military information na magagamit ng SEAL Team 6. Sa puntong ito, umabot na sa $100 million ang ginastos ng US government. Yan ang kayang gastusin ng Amerika para lamang mailigtas si Jessica at Paul. Matapos ang lahat ng preparasyon, sumakay na sa C-130 ang mga SEALs. Ang mga piloto naman ay nanggaling pa sa isang 9-hour flight. Pero ginampanan pa rin nila ang kanilang misyon ng maayos at walang reklamo. Lahat ng mga mata, kabilang na ang kay President Obama, ay nakabaling sa rescue operation sa pamamagitan ng live video. Napag-alaman rin ng mga opisyal ang plano paglipat ng mga pirata ng kanilang lokasyon sa gabi pa mismo ng rescue. Pero dahil nakakain ng mga pirata ng panis na karne, kaya hindi natuloy ang kanilang paglipat. At dahil naman sa isang solar storm na tumama sa magnetic field ng Earth, naapektuhan ng radio communication ng SEAL Team 6. Ang ibig sabihin nito ay walang makukuhang suporta ang SEAL Team 6 at walang maipapadalang reports. Masyado ring malakas ang hangin. Doble ng inaasahan para sa isang military operation. Pero walang makakapigil sa determinasyon ng mga SEALs na i-rescue si Jessica Buchanan. Makalipas ang 3 oras sa ere, naabot na ng C-130 ang drop zone. Tumayo na ang mga SEAL, naghook ng maayos sa oxygen tanks at lumundag sila mula sa taas na halos 20,000 feet. Ilang segundo lang na paglundag ay umabot na ang bilis sa paghulog ng mga operators sa 120 miles per hour. Ang bilis na ito ay naabot lamang ng mga world-class athletes na nasa tamang kondisyon. Kahit na malakas ang hangin ay nakalapag ang mga SEALs.
May ilan sa kanila na napalapag malayo sa drop zone dahil na rin sa lakas ng hangin. Pagkalapag ng mga operators ay naghanda na sila maglakad ng ilang milya para maabot ang kampo ng kalaban. Makalipas ang isang oras, naabot na ng SEALs ang kanilang huling cover bago sumabak sa labanan. 500 metro na lamang ang layo ng mga operators sa pirate camp. Ilang beses pa nag-iba ng direksyon ang mga operators para hindi sila makita agad ng mga kalaban. Lahat ng detalye ay napaka-importante habang lumalapit ang mga SEALs sa kanilang target. Ang isang hostage rescue ay iba sa normal na misyon dahil lagi nasa bingit ng kamatayan ang mga hostages. Mas importante pang mailigtas sa mga hostages kaysa makipaglaban. Susuungin ng SEALs ang machine gun fire para lamang mailigtas si Jessica. Isa sa mga objectives ng SEAL ay hindi ma-detect na matagal at kailangan nila dito ng matinding bilis at koordinasyon. Nang kumilos na ang 24 na sundalo, nag-umpisa na ang pinakamahabang oras ng kanilang buhay. Napakalapit na ng mga SEAL sa mga pirata at tangi ang gabi lamang ang nagkukubli sa kanila. Dahan-dahan ang pagkilos ng mga operator para naka-slow motion ang paghakbang ng kanilang mga paa. Balanse ang timbang at apak. Isang magaling na SEAL na nagngangalang Justin Sheffield ang nanguna sa buong grupo. Nang makita ng grupo ang hand signal ni Justin, kumalat sa iba't ibang direksyon ang mga operators para ma-corner ang mga pirata. Pumosisyon na rin ang mga sniper ng grupo para ma-monitor ang exposed flanks at kilos ng mga kasama. Habang lumalapit ang mga operators, napansin nila na nakakahalata na ang mga bantay na pirata. Ginising ng mga bantay na pirata ang kanilang ibang kasama. Nagmadali na ang mga SEALs. Itinapat ni Sheffield ang kanyang laser sa isang Somali guard. Ginawa rin ito ng mga kasama ni Sheffield. Invisible ang mga laser beams para sa mga pirata na walang night vision. Pero naramdaman pa rin ng mga pirata na may gumagalaw sa dilim. At dito na pinaputok ng mga pirata ang kanilang mga machine guns. Umaasang mararatrat ang mga lumulusob na operators. Naalerto ang iba pang mga pirata at sumugod sa direksyon ng gunfire. Lalo pa nagmadali ang mga SEALs, wala na sila pakialam sa ingay. Basta makaabot lang sila sa posisyon ni Jessica at Paul. Tuloy-tuloy lang na nagpakawala ng machine gunfire ang mga pirata. Ito ang hinihintay na pagkakataon ng mga nakaposisyon na snipers. Agad nilang tinapos ang mga pirata na nagpapaputok ng machine gun. Gumanti ng putok ang mga SEALs habang lumalapit sila sa posisyon ng mga hostage. Nangyari na rin ang ganitong sitwasyon sa mga French military operators dahil hindi mabilis ang pagkilos ng mga French operators, pinatay ng mga kidnappers ang hostages. Gagawin ng 24 na SEALs ang lahat para maiwasan ang ganong pangyayari. Ang ilang daang oras ng training ay nagbunga nang mapansin ng mga operators ang dalawang pirata na nakatayo at nakabantay kay Jessica. Humiwalay sa formation si Sheffield at isa pang SEAL para patumbahin ang mga pirata at di na sila makabihag pa ng ibang mga biktima. Nang makita ni Sheffield ang Amerikanong mukha ni Jessica, nilundagan niya ito at binigyan ng cover mula sa crossfire. Nakaabot na rin ng ilang pang mga SEALs at di kalaunan, protektado na si Jessica ng mga pinakamagagaling na sundalo ng mundo. Isang SEAL operator rin ang nagligtas kay Paul Tisted. Nang ma-neutralize na ang lahat ng mga pirata, binuhat ni Sheffield si Jessica at dinala siya palayo sa kampo. Gumawa ng human shield ang iba pang operators, handang protektahan ng mga hostages kung kinakailangan. Nang makasigurong wala ng panganib, ibinaba ni Sheffield si Jessica. Ginamot ng mga para-rescue jumpers si Jessica Buchanan. Di pa rin makapaniwala si Jessica na siya ay iniligtas ng mga magigiting na operators ng SEAL Team 6. Tinanong ni Jessica ang mga sundalo, "Paano kapag may dumating pang mga pirata?" Sagot ni Sheffield, "Kami ang SEAL Team 6. Papaslangin namin ang lahat ng lulusob o mananakit sa'yo." At sa mga katagang yun, naniwala na si Jessica na siya ay ligtas na mula sa pinakamalalang sitwasyon ng buhay niya. Nang mapasabog ng mga operators ang arms depot ng mga pirata, kailangan pa nilang dumiretso sa landing zone ng helicopter. Kada may report na darating tungkol sa galaw ng mga kalaban, pinoprotektahan agad ng mga SEALs si Jessica. Mabuti na lamang at wala nang bakbakan pa nangyari. Nakasakay na rin si Jessica sa Black Hawk chopper patungo sa kanyang kalayaan. Iniwan na ni Jessica ang 3 buwan niyang paghihirap sa poder ng mga pirata. Ang kagitingan ng mga SEAL Team 6 operators
ang nagligtas sa buhay ni Jessica. Habang nagre-reflect si Jessica tungkol sa nangyari sa kanya, isang sundalo ang tumingin sa kanya. Inabot ng sundalo ang nakatuping bandila ng Amerika at sinabi niya ang makatagang, "Welcome home, Jessica."